Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM, at sa episode na to, nandito tayo sa R&D Center ng Chang'an. Ito, sa likod natin. So, i-check natin ano ba ang meron dito, ano ba ang Chang'an, at magte-test drive din tayo ng mga sasakyan. Ano, ready na ba kayo? Tara na! So nakita nyo na siguro kanina yung R&D facility nila, no? So basically building lang naman yun, tapos nandun yung mga kotse nila. Tapos ngayon, ito yun, yung nakita nyo dumaan sa likod natin, yan yung mga units ng Chang'an na gagamitin natin. Actually, yung Chang'an pala, ang dami pala niyang mga sub-brands, no? Kumbaga, Chang'an, tapos meron siya yung Avatar, tapos meron siyang, actually meron pa nga siyang mga paano ba to, collaborations with other brands like Ford, tsaka Mazda. So ayun, medyo na pala, malaki talaga yung Chang'an. Anyway, since 1962 pa pala tong Chang'an, hindi ko sigurado actually kung alin dito yung mga lalabas sa Pilipinas, no? Pero may feeling lang ako, baka yung pick-up siguro. Pipilitin kong itry lahat ng sasakyan para sa inyo ng Chang'an dito, pero most probably hindi kasi talagang, teka, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... parang 10 yung iba-ibang kotse, kaya medyo malabo to. Pero enjoy nyo na lang yung video, magta-try na ako ngayon ng isa. Bali, ang unang itatry natin ngayon, sedan siya, Uni-V. Ewan ko, try natin kung anong performance nito. Pero ipapakita ko muna sa inyo tsura. Yan mga tandem, get ready! Ito yung Uni-V nila na sedan. So medyo parang ka-size siya ng MPOW, gasoline, tapos turbocharge. Feeling ko 1.5 kasi wala talaga kaming mga specs ngayon. So itry natin. Dito sa mama, ma'am? Sige. Alright. So, may kasama pala tayong si Ma'am Rosel ng Chang'an, Philippines. Sir, what's your name? Frank. Frank. It's Frank and Ma'am Rosel. So we're going, this is I think a 1.5 liter turbo. Oh, I asked them na. Okay. So we're waiting for their confirmation. Okay, so try natin. It's 1.5. 1.5. Okay. Malakas ang preno. Ang ganda ng acceleration. Konting-konting tapa ko pa lang sa gasolina. Ang bilis na. Tapos napansin ko dito yung steering wheel, no? Hindi siya bilog. So far, no, ang dami nating mga sasakyan na nakita dito, no? Ano ba ang mga type mong sasakyan? Gusto mo ba yung ganito, sedan? Or gusto mo ba yung crossover na mga mataas? O gusto mo ba yung pick-up? Oh, for me, sa size ko, usually sedan lang. Sedan. Talaga. So pares kami ni ma'am, no? Gusto namin yung sedan kasi gusto namin yung matulin din. Anyway, napakaganda nito. Yung instrument cluster niya, 3 screen. Meron sa left gitna, tsaka merong right side, tas instrument cluster. Merong pang sukat ng G-force, pati yung torque and turbo, parang may gauge siya dito, no? So ito siguro yung super race mode. Yun na nga yun. Yun yung super race mode. So itry natin dito. So pwede daw tayong mag 120 dito sa street na to. Ready, ma'am? Yeah, go. Wow. 60, 70, 80, 90, 100. Sobra na. Sobrang mag-e-enjoy ka dito, pero 1.5 liter. Yung suspension hindi rin matigas, pero syempre hindi naman kasi lubak-lubak dito, pero yung feel niya, no, premium yung feeling, matulin. So isa pa. Try pa natin isang ikot pa. Ganda, ma'am. May tanong ako. Kasi ang ganda eh. Lalabas ba ito sa atin? Hot seat! Hindi mo muna sagutin. Abangan nyo na lang. Syempre, hindi naman tayo pwedeng basta-basta magsabi ng ganyang info. Hot seat lang talaga natin si ma'am. Pero ang ganda yung mga materials dito. Yung build quality nitong Uni-V, ang ganda. Pero lalabas talaga, ma'am. Stay tuned. Saya.
Parang maning-mani lang yung ano eh, 150, hindi ko na inabot ng 120. Ay, nako. Winner to. So, ang dami pang sasakyan. Try naman natin yung iba. So dahil electric vehicle to mga katandem, ano talaga, so sobrang tahimik, parang hindi siya umaandar. So lock natin. Tapos ang pangalan daw nitong kotse na to, what's the name of the car? Name? Tipo SL03. Okay, so yun yung name niya. Okay, so nakadrive na tayo. Try natin. So sobrang responsive ng ng throttle niya. Oh. Galing. Pero ang napansin ko dito sa mga Chang'an na dinadrive natin ngayon, yung build quality talaga niya. Ang ganda. Ang ganda ng pagkakagawa. At saka ang ganda ng mga sasakyan na to. Sana dalhin lahat sa Pilipinas. Pero ito, feeling ko baka medyo matagal to. Ay, nararamdaman ko yung regenerative braking. Parang ang feel ko kasi dito, pag nag-gas ka, nag-go, pag binitawan ko, parang nagbe-brake siya. So I think naka-regenerative braking. So gas lang natin ng konti. Grabe. Yung yung andar niya, hindi ako nagmamadali sa pagtapak sa gasolina, pero yung sasakyan grabe. Sobrang effortless siyang umandar pa forward. Yan talaga mga electric vehicles eh. Oh, take 20, Fast. 30, 40, 50, 60. Sobrang tulin, tapos effortless, wala yung roaring na kagaya ng mga internal combustion engine na walang kahirap-hirap. Wala. Tapos yun nga pala habang nandito na rin naman tayo ang pala, Chang'an dinedevelop din nila yung autonomous driving. So yun yan yung may level 1, level 2, level 3. So basically ang ibig sabihin daw nila doon, yung level 1 walang hands, level 2 walang paa, tapos yung level 3 yun naman yung kahit nakapikit ka, walang mata. So yun, isa pa, ikot pa tayo So ang nararamdaman ko ngayon meron din siyang lane keep assist dahil nga yun yung ADAS nila kasi dito, yun yung dinedevelop ng Chang'an. So tingnan natin yung tulin ng pickup. Yan na. Sobra na pala. Sobra na pala tayo sa 120 kasi 120 lang yung limit nila dito. Anyway, kayang-kayang unahan. Grabe, sobrang tulin. So yung mga specs talaga, so hindi natin masasabi kasi wala tayong spec sheet eh. Kumbaga pinapatesting lang talaga sa atin yung mga sasakyan. So ngayon nandito tayo sa loob ng UNI-K. So tetesting naman natin to gasoline engine. Okay, so try natin. Malamang 1.5 liter engine ito siguro. So ang napansin ko talaga dito sa mga Chang'an, so kagaya nito, yung gasoline engine naman nila, maganda yung refinement ng sasakyan. Actually na-try ko na rin naman yung nasa Pilipinas, yung CS75, CS95, pero yung paborito ko kasi yung CS75 eh. So maganda lalo na yung tranny, hindi siya jerky. Ayun sobrang swabe ng shifting. Yun yung gusto ko dito talaga sa mga Chang'an ang napansin ko. So ang difference lang na napansin ko yung mga iba kanina ang lalakas ng preno. So itong UNI-K, yun yung napansin ko sa kanya yung braking niya medyo mas mahina compared dun sa mga ibang sinubukan. So ngayon testing natin ang acceleration. Pero malamang 1.5 turbo pa rin to. Pero let's go. Thank you. Grabe, matutuwa ka sa acceleration nito. Tsaka hindi masyadong maingay yung makina kahit 1.5 turbo. So expect more of Chang'an in the Philippines. Abangan nyo na lang kung alin dito yung mga ilalabas talaga. Pero so far nakakatuwa sila. Sobrang nakakatuwa. Kasi yung yung camera ko parang bumibigay na yung yung lock.
So Univ. Oo. Tingnan natin kung paano mag-drive si Aiki. Tingnan natin kung mapapahiyaw ako. Ano? Ano, sama ka? Okay, naintindihan nyo na yan. Kunwari naintindihan natin. Hindi, pero TLDR gusto ko daw gawin. Ang gawin ko daw, sabi ni Pablo is gusto niyang marinig yung banat ng exhaust daw eh. Okay. So palabas pa lang, banatan mo na. Oo. Okay. Ito na yung exhaust ko. Ito na yung exhaust clip ha. Sige, wait lang. Na, grabe. Grabe. Ganda tunog nga actually. Oo. Hindi naman yung mga nagagawa ng 1.5 liter na makina ngayon, grabe. No? Oo. Nakakalula. Pero gusto kong malaman yung handling eh. Mas Ayun, dyan sa dulo. Pwede ba gawing slalom to? Ito nandito kaya. Ay, hindi wala joke lang ba idea at even surface Ay, pala yun. oo. Hindi pala pwede gawing Baka slalom sa na. pick up nila, ano. Oo. Tapos kung una ko doon sa gitna. Eh, itong turn na to. Medyo sa turn na yun, sa U-turn. Okay, buti. Nag-brake siya. Okay. Pag itong kotse mo, magkakaroon kang abs. Kasi you're holding your you're holding your core. That's already 120, 130, 135. Ganda na stability ng katawan niya. Oo. It's very solid, very rigid yung chassis. So there's no flexing whatsoever. Wala din masyadong vibration. So it feels very stable. Ganda ng stability ng car na to. Actually, all of these cars have very solid stability. Hindi siya parang lata. Tsaka yun niya, yung chassis niya ang tigas. Oo. Walang squeaks, wala. Wala yung flexing eh. Wala. Mas gusto mo tayo dito next. Hindi mo ko lang dito. Sana pwede iuwi muna natin sa Pilipinas to, no? Tapos testingin natin. Oo, dahil na yung prototype testing for them. Ang gamit naman natin ngayon, no, yung Deepal S7. Teka, adjust muna natin huwas. So, electric vehicle din to dahil napakatahimik. Na-excite, no? Ito ibang brand to, Deepal. Pero syempre, under Changan din siya. So, ibig sabihin, no, parang napakalaking kumpanya talaga ng Changan para gumawa siya ng sobrang daming mga kotse na iba-ibang brand, iba-ibang technology. Kagaya nga niyan, merong electric, merong gasoline. So, try natin. Let's go. Trot natin. Medyo mas mabait-bait to kaysa doon sa isa kanina. Yung isa kanina kasi rat-rat talaga eh. Pero itatry natin, baka may sports mode pa. You have sport mode? Fastest already? Yeah. Okay. So yun na pala yung fastest mode. So kumbaga kung gusto mo pala ng mas mabilis talaga yung isa, yung kotse SLO3. Yun yung apakatulin na electric vehicle. Pero ito more on relax siya. Pero matulin pa rin sobrang pa rin, matulin. Pero kumbaga, kung gusto nyo yung talagang parang sports car level yung isa, yung sedan. At yun na nga mga ka-tandem, no? Sana nag-enjoy kayo ngayon dito sa Chongqing, China natin, kasama ang Changan Philippines, no? At nandito kasama rin natin ang Changan International. So maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video na to at abangan nyo ang mas marami pang Changan vehicles na dadating sa Pilipinas. Abangan nyo na lang. Maraming salamat ulit sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa video na to. Next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RIT, riding in tandem.